Toxic na ugali ng kamag-anak 1. Kapag di ka nila mapakinabangan, mayabang ka. Kapag ayaw mo makipagplastikan, mapagmataas ka. 2. Swapang. Gusto sa kanila lahat. Feeling superior. Yung porket sila ang nakakaangat, sila nakakatanda, feeling bawal maungusan, ayaw magpadaig. Akala nila laging may kompetensya kahit ikaw, chill lang. 3 point. Yung respeto nila base sa kung may pera ka o wala. Kilala ka lang kapag meron ka. Kapag wala, tai ang tingin sa'yo. 4. Gusto kang ibaba. Mas makukuha mo pa ang totoong suporta sa ibang tao kaysa sa toxic na kamag-anak mo. 5. Mababait sa harap mo, pero patalikod kung tumira. Nabubuhay sa paninira ng kamag-anak kaya hindi umaasenso. 6. Bastos ka kapag sumagot ka. Pero nung panahon na sila ang nangbabastos sa'yo, okay lang. Nung pumalag ka, bastos ka na. 7. Yung feeling may ambag sa buhay mo pero sila naman yung walang pakialam noon. Sila yung walang naitulong pero sila yung maraming nasasabi. 8. Kapag mas pinili mong manahimik at mag-disconnect sa kanila para mas mapayapa ang buhay, nagmamataas ka na agad. Ayaw nila ng masaya, gusto nila makipag-away. 9. Nakabantay sa buhay mo pero buhay nila, hindi nila naasikaso. Dahil hindi sila umangat, ayaw ka rin nilang umangat. Bonus, magkakaaway buong taon tapos bati-bati tuwing Pasko. Tapos nagsisiraan ulit sa susunod na taon. Nagkakampihan pa yung nagsisiraan. May ganitong kamag-anak ka rin ba? Ang toxic, no? Pero subukan mo silang hayaan. Mag-disconnect ka sa kanila. Huwag ka magpa-apekto. Total nabubuhay sila sa paninira. Ikaw, mabuhay ka kung saan ka sasaya at aasenso. Hayaan mo silang manggigil. Ikaw, magtrabaho ka lang. Diyos na ang bahala sa kanila.